Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, misteryo, at pag-ibig na may halong mahika, nasa tamang channel ka. Huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwentong nakakakilabot pero may pusong totoo. Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang makapangyarihang kwento ng pag-ibig sa gitna ng sumpa. Ito ang mangkukulam na nagmahal. Simulan na natin ang kababalaghan. Chapter 1, Pagdating ng Manlalakbay. Si Ronel ay isang binatang manlalakbay na galing sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok. Inutusan siya ng kanyang ina na maglakbay upang maghanap ng mga halamang gamot na makakatulong sa sakit nito. Alam ni Ronel na hindi madali ang maglakbay sa bundok, kaya't bago umalis, nagdasal siya sa harap ng altar sa kanilang bahay, humiling ng gabay at proteksyon mula sa mga espiritu ng kagubatan. Ngunit, hindi siya handa sa mga kakaibang karanasan na magiging bahagi ng kanyang paglalakbay. Pag-akyat sa bundok. Sa unang araw ng kanyang paglalakbay, dinala niya ang ilang gamit, isang maliit na mapa, at ang isang lumang aklat ng halamang gamot na ipinasikat sa kanya ng kanyang lola. Habang umaakyat sa matarik na bundok, naramdaman niya ang malamig na hangin at ang tahimik na kagubatan sa paligid. Para bang may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa bawat puno at bawat anino. Habang naglalakad, nagsimulang magdilim. Wala na siya sa mga pok na pamilyar sa kanya, at hindi na rin siya sigurado kung nasaan siya sa mapa. Nahulog si Ronel at nadapa sa matigas na batuhan, kaya't nagdesisyon siyang magpahinga muna at maghanap ng lugar upang magtago mula sa tumitinding ulan na nagsimulang bumuhos. Ang misteryosang babae. Habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking puno, nakarinig siya ng mga hakbang na dumarating mula sa malayo. Laking gulat niya nang makita niyang isang babae ang lumapit sa kanya. Siya ay may mahahabang itim na buhok, puti ang kutis, at may malalim na mata. Isang kakaibang aura ang bumabalot sa kanya, isang tila banyagang enerhiya na hindi kayang ipaliwanag ni Ronel. Hindi ito katulad ng mga babaeng kilala niya sa kanyang bayan. Napadaan ka ba rito? Tanong ng babae, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may kakaibang lakas. Nagulat si Ronel, ngunit ngumiti siya at sinabi, napadpad lang po ako. Medyo nawawala ako. Pwede po bang magpahinga? Tumango ang babae at nagbigay daan upang makapasok siya sa maliit na kubo na matatagpuan sa gilid ng kagubatan. Halika, magpahinga ka muna. Baka may magawa akong paraan upang matulungan ka. Ang tahanan ni Andrea. Pumasok si Ronel sa kabahayan at nagulat siya sa kaayusan nito. May mga kakaibang palamuti ng mga halaman na hindi pamilyar sa kanya, ngunit may mga medicinal properties. Walang kuryente at tila ba ang bahay ay isang antigong tahanan na nababalutan ng makalumang amoy. Sa paligid ay may mga herbal na gamot, mga kahon ng mga halamang gamot, at mga lumang aklat. Lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang pumasok siya sa isang mahiwagang lugar. Ang pangalan ko po ay Andrea, sabi ng babae habang ipinapakita ang mga halamang gamot na ginagamit niya. Pwede akong maghanda ng makakatulong sa iyong katawan. Nagpasalamat si Ronel kay Andrea at naupo sa isang silya habang tinitingnan ang kabuuan ng kubo. Sa kabila ng nakakapagod na paglalakbay, may kakaibang pakiramdam si Ronel na siya ay ligtas. Ang tahimik na ambience ng kubo at ang presensya ni Andrea ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit may kakaibang pakiramdam din siyang bumangon mula sa likod ng kanyang isipan. Nais niyang magtanong tungkol sa buhay ni Andrea, ngunit tila may mga sagot siyang ayaw ipaalam. Pagkakaroon ng pagkilala. Habang nag-uusap, sinabi ni Andrea na siya ay matagal nang nakatira sa kagubatan, malayo sa ibang tao. Sinabi niyang siya ay may mga kaalaman sa herbal na gamot at siya ay may pagmamahal sa kalikasan. Wala siyang pamilya at hindi na nagbabalik sa kanyang bayan. May mga pagkakataong siya ay naglalakbay sa kagubatan upang mangolekta ng mga halaman, ngunit may mga misteryoso ding bagay na nangyayari sa kagubatan, mga kwentong hindi madaling paniwalaan ng iba. Habang patuloy silang nag-uusap, may nararamdaman si Ronel na hindi niya maipaliwanag. Lalong naging malalim ang kanilang pagkakausap. Si Andrea ay tila may isang kakaibang alon ng enerhiya, at kahit hindi pa siya nakikilala ng buo, may mga sandaling naguguluhan si Ronel sa mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Bago natapos ang gabi, inalok ni Andrea si Ronel na magpahinga sa isang silid sa kanyang tahanan. Ipinakita niya ang mga bagay na nakatago sa ilalim ng lamesa, mga halaman at mga bagay na hindi pwedeng makita ng ibang tao.
Habang siya ay nagpapahinga, napansin ni Ronel ang isang amoy ng ilang mga halaman na tila may kakaibang kapangyarihan, at sa isang sandali, natanaw niya ang isang anino na dumaan sa bintana ng kabahayan. Ngunit nang magtingin siya, wala ng anino na nakita. Ngunit bago siya makatulog, ipinagdasal ni Ronel na sana maging ligtas siya, at sana'y hindi siya makaranas ng mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Katapusan ng Kabanata 1. Sa kabanatang ito, ipinakilala ang pangunahing karakter na si Ronel at si Andrea, pati na ang setting ng kwento, ang misteryosong bundok at kagubatan. Nagsisimula pa lamang magbuo ang kanilang ugnayan, at ang mga unang senyales ng hindi pangkaraniwang mga pangyayari ay nagsisimula ng lumitaw. Chapter 2, Ang unang gabi sa kagubatan. Ang gabing iyon ay puno ng misteryo. Si Ronel ay nakatulog ng mahimbing sa silid na inihanda ni Andrea. Habang natutulog, may naramdaman siyang kakaibang lamig sa hangin, na hindi maipaliwanag ngunit tila dumarating mula sa madilim na kagubatan. Puno ng mga anino ang paligid, at sa mga oras na yon, ang bawat tunog mula sa loob ng kubo ay tila mas malakas kaysa sa karaniwan. Pagmulat ni Ronel ng mata, nagulat siya nang makita ang isang kakaibang liwanag na dumaan sa bintana. Isang mabangong amoy ng mga halamang gamot ang sumingaw sa silid, hindi ito amoy na pamilyar sa kanya. Pero sa halip na matakot, isang tila may kabigha-baghaning sensasyon ang sumik sa kanyang dibdib. Habang nakatingin siya sa mga alon ng apoy sa loob ng kubo, nakita niyang si Andrea ay nakatayo malapit sa isang lumang aparador na may mga sinaunang kagamitan. Hindi siya nagsasalita, ngunit para bang iniisip ni Ronel na may malaking lihim si Andrea. Tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit siya nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa babae, kahit na sa mga hindi maipaliwanag na sandali. Ang pagkaakit at unang hipo. Kinabukasan, matapos ang isang maghapon ng pagtulong ni Andrea kay Ronel sa paghahanap ng mga halamang gamot, nagdesisyon silang magpahinga. Habang nakaupo sa tabi ng isang maliit na batis, nagkwentuhan sila tungkol sa buhay at kung paano nila nahanap ang kanilang sarili sa kabubatan. Si Ronel ay unti-unting napapaamo ng mga kwento ni Andrea tungkol sa mga espiritu ng kabubatan, ang mga diwata at mga nilalang na binabantayan ang buong kabubatan. Hindi ito masyadong tinatanggap ni Ronel sa simula, ngunit habang nakikinig siya, napansin niyang may isang bagay sa kanyang puso na parang nagsisilibing tawag. Ang mga mata ni Andrea ay may kalaliman, at sa bawat pagtingin ni Ronel sa kanya, mas nararamdaman niyang may isang bagay na nakatago sa mata ng babae, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag. Habang patuloy na nag-uusap, may mga pagkakataon na tila hindi magawang iwasan ni Ronel ang mga malalapit na tingin ni Andrea. Sa isang punto, nagkatinginan sila, at sa ilang segundo, parang ang buong mundo ay huminto. May isang matamis na ngiti si Andrea, at sa hindi malamang dahilan, napansin ni Ronel na ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Hindi niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman, ang kanyang pagkakaroon ng tiwala, at isang kakaibang kasiyahan sa bawat sandali na magkasama sila. Sa kanilang mga pag-uusap, natutunan ni Ronel na si Andrea ay may malalim na koneksyon sa kabubatan. Ipinakita niya kay Ronel ang mga halaman at mga gamot na gamit na ginagamit niya, at pati na rin ang mga lihim ng mga halamang ginagamit ng mga mangkukulam sa kanyang pamilya. Sa isang punto, hindi na kayang pigilin ni Ronel ang nararamdaman, at siya ay lumapit kay Andrea, tinanong siya ng taimtim. Andrea, paano ka nakarating dito? Ano ang naging buhay mo bago ito? Si Andrea ay nanahimik, ngunit ang mga mata niya ay nagpakita ng lungkot. Hindi siya tumugon agad, at tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao na ayaw ilabas sa harap ni Ronel. Hindi ito naramdaman ni Ronel sa una, ngunit sa kanyang mga susunod na tanong, nag-iba ang itsura ni Andrea. Parang isang mabigat na alaala ang bumabalot sa kanya. Ang unang palatandaan ng sumpa. Habang patuloy silang naglalakad at nagpapahinga sa mga tabi ng batis, bigla na lamang nangyari ang isang hindi inaasahang pangyayari. Habang binabaybay nila ang madilim na bahagi ng kabubatan, narinig nila ang isang kakaibang tunog, isang tunog na parabang may isang nilalang na sumusunod sa kanila. Narinig ni Ronel ang mga yapak, ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakitang anino o nilalang. Ang mga tunog ay patuloy, at sa bawat yapak na naririnig, tila ba mas lalapit ang mga ito sa kanila. May sumusunod sa atin. Bulong ni Ronel. Nakangiti si Andrea, ngunit may kasamang pagkabahala sa kanyang mata. Ang mga espiritu ng kagubatan, wika ni Andrea. Sila ang nagmamasid sa atin. Pagkatapos ng ilang saglit, huminto sila sa isang madilim na puk sa kabubatan. Ang mga puno ay tila nakatago sa dilim, at ang lupa ay tila basa,
na may kakaibang amoy ng kahoy at lupa. Si Andrea ay nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi maintindihan ni Ronel, mga sinaunang salita na tila may mga kapangyarihan. Bigla na lamang, ang mga puno ay nag-angat, at mula sa dilim, isang matinding hangin ang pumutok at kumalabit sa kanilang balat. Tumabi si Ronel kay Andrea, ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig ng hangin. Si Andrea ay nakatayo ng matatag, ngunit sa mga mata ni Ronel, may isang uri ng takot na naglaho sa kanya. Alam niyang si Andrea ay hindi ordinaryong tao, may isang malaking lihim na hindi pa siya handang malaman. Andrea, anong nangyari? Tanong ni Ronel, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang sumpa, nararamdaman mo na ba ito? Sagot ni Andrea, na may kasamang lungkot sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, nauunawaan ni Ronel na si Andrea ay may lihim na hindi kayang burahin ng simpleng pagmamahal. Bago pa man siya makapagsalita, ang isang malakas na tunog ng alon ay nagmula mula sa madilim na kabubatan, at ang dilim ay tila lumapit sa kanila. Katapusan ng Kabanata 2. Sa kabanatang ito, ipinakilala ang unang palatandaan ng sumpa na bumabalot kay Andrea, pati na rin ang mga espiritu ng kabubatan na nagmamasid sa kanilang ugnayan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang karakter ay lumalim, at nagsimula ng magbukas ang mga misteryo ng nakaraan ni Andrea at ng sumpa na hindi niya kayang kontrolin. Ang mga pangyayari ay nagsimula ng magbigay daan sa mas malalalim na pagdududa at takot sa loob ng kabubatan. Chapter 3, Ang Paglalantad ng Lihim. Kinabukasan, nagising si Ronel ng maaga. Ang hangin sa bundok ay malamig at nakaka-relax, ngunit may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Habang nakaupo siya sa tabi ng batis, pinagmamasdan ang daloy ng tubig, nagsimula siyang mag-isip. Hindi pa rin niya matanggal sa isip ang mga tunog ng kabubatan kagabi, at ang malalim na aura ni Andrea na nagdala ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sa kabila ng nararamdaman niyang takot, may malaking bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong kung bakit siya naguguluhan. Bakit ba siya nararamdaman na may koneksyon sa isang babaeng hindi niya alam ang buong kasaysayan? Habang siya ay nag-iisip, naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Agad niyang inangat ang kanyang tingin at nakita si Andrea na nakatayo sa likuran niya, nakangiti ngunit may malungkot na mga mata. Ang mga mata ni Andrea ay may kalaliman, tila may isang bagay na matagal na niyang tinatago. Andrea, bakit ba ako nararamdaman ng ganito? Bakit ako takot, pero may isang bahagi sa akin na hindi ko kayang iwasan? Tanong ni Ronel na nagsimula ng magduda sa sarili. Ronel, may mga bagay na hindi mo pa kayang tanggapin. Bawat isa sa atin ay may mga lihim na hindi madaling ibahagi, sagot ni Andrea habang dahan-dahang naupo sa tabi ng batis. Minsan, kailangan mong tanggapin ang katotohanan bago mo malaman kung paano mo haharapin ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang pagbabalik ng alamat. Habang nag-uusap, nagpasya si Andrea na ilahad sa kanya ang isa sa mga pinakamalaking lihim ng kanyang buhay, ang kanyang pagkatao, at ang sumpa na nagbabalot sa kanyang pagkatao. Sa mga nakaraang taon, si Andrea ay hindi lamang isang mangkukulam, kundi isang tao na binigyan ng di inaasahang kapangyarihan mula sa mga espiritu ng kabubatan. Ang kanyang mga ninuno ay may kaugnayan sa mga ritual ng kalikasan at may kakayahang mag-ugnay sa mga nilalang ng kabubatan. Ngunit isang araw, ang isang maling hakbang ay nagdulot ng malupit na kaparusahan. Nang bata pa ako, hindi ko naisip ang mga bagay na ito, patuloy ni Andrea habang nakatitig sa daloy ng batis. Ang pagiging mangkukulam ay isang malupit na kapalaran. Kung magkamali ka ng isang hakbang, ang mga espiritu ng kabubatan ay maghihiganti. Pinagmumulan ito ng walang katapusang sumpa. Si Andrea ay naging bahagi ng isang ritual na nagdulot ng kaguluhan sa kabubatan. Isang makapangyarihang diwata ang pinarusahan siya at pinatawan ng isang sumpa na nag-iwan sa kanya ng walang katapusang paghihirap. Kung hindi niya matutunan kung paano magtamo ng pagpapatawad mula sa mga espiritu, mananatili siyang nakatali sa kabubatan magpakailanman. Ang mga espiritu ay may ganap na kontrol sa aking buhay. Pinipilit kong magbago, ngunit ang kanilang galit ay patuloy na bumabalot sa aking kaluluwa, wika ni Andrea, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa rin kayang tanggapin, ang bawat hakbang ko ay magdudulot ng kapahamakan sa mga taong malalapit sa akin. Ang pag-ibig na walang hanggan. Habang pinapakinggan ni Ronel ang mga kwento ni Andrea, unti-unti niyang naisip na ang damdamin niya para kay Andrea ay higit pa sa simpatya. May isang matinding koneksyon na nag-ugat mula sa mga kwento at bawat sandali na magkasama sila sa kabubatan.
Ang mga mata ni Andrea ay nagsisilibing gabay, at si Ronel ay nagsimulang makaramdam ng isang uri ng pagmamahal na hindi pa niya nararamdaman sa iba. Naiintindihan ko na. Kaya pala ako nararamdaman ng ganito, sabi ni Ronel, ang kanyang boses ay may kasamang kalungkutan. Dahil ang mga espiritu ng kagubatan ay hindi lamang nagmamasid sa iyo, kundi pati na rin sa akin. Si Andrea ay tumahimik, ang mga mata niya ay nagpapakita ng pag-aalala. Ronel. May mga oras na hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang iwasan ang mga ito. Sinasadyang naapektuhan ko ang lahat ng mga nakapaligid sa akin. Bawat araw na kasama kita, natatakot ako na baka madamay ka. Ngunit hindi pinatulan ni Ronel ang takot. Hindi ako matatakot, Andrea. Wala akong kasalanan sa iyong mga desisyon. Hindi ko kayang umalis, hindi ko kayang iwan ka. Ronel, hindi mo ba naiisip na ang pagmamahal na ito ay magiging sanhi ng iyong kapahamakan? Kung magiging malapit pa tayo, hindi ko na kayang pigilan ang mga espiritu, sagot ni Andrea, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ang pagsubok ng kagubatan. Nang sumunod na gabi, habang ang hangin ay sumasayaw sa mga puno at ang kagubatan ay tila buhay, si Ronel at Andrea ay naharap sa isang matinding pagsubok. Ang mga espiritu ng kagubatan ay tila nag-alab, at ang kalikasan ay nagbigay daan sa isang hindi maipaliwanag na enerhiya. Ang mga puno ay yumuko at ang mga halaman ay nagsimulang mag-umapaw sa kanilang paligid. Kasabay nito, ang mga mata ng mga espiritu ng kagubatan ay sumulyap sa kanila mula sa dilim. Andrea, anong nangyayari? Tanong ni Ronel, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Andrea ay nagmadaling nagsalita, ang mga espiritu ay nalilito. Sinasadyang lumalapit ka sa akin at sila ay nagagalit. Dapat kang umalis. Ngunit hindi tumalima si Ronel. Ang kanyang pagmamahal kay Andrea ay mas malalim kaysa sa takot. Huwag mangyari ang anumang masama sa kanila, hindi siya aalis. Nang magsimulang mag-alsa ang hangin at magdilim ang buong kagubatan, nakaramdam si Ronel ng kakaibang puwersa na humawak sa kanyang dibdib. May mga anino na nagsimulang magsilabasan mula sa mga puno, at ang mga mata ng espiritu ay sumulyap sa kanilang direksyon. Si Ronel ay nagdesisyon na huwag matakot at hinarap ang mga espiritu, hawak ang kamay ni Andrea. Hindi ko kayang iwan ka, wika ni Ronel, ang mga mata niyang matatag at puno ng pag-ibig. Katapusan ng Kabanata 3. Sa kabanatang ito, ipinakita ang mga unang palatandaan ng lalalim na relasyon ni Ronel at Andrea, pati na rin ang mga pagsubok na dumarating mula sa mga espiritu ng kagubatan. Habang nagsisimula nilang tanggapin ang kanilang mga damdamin para sa isa't isa, ang misteryo ng sumpa ni Andrea ay naging mas komplikado at mas nakakatakot. Si Ronel ay nakatayo sa harap ng isang matinding pagsubok, isang pagsubok na magtutulak sa kanya na pag-isipan ang pagmamahal at sakripisyo na darating. Chapter 4, ang pagpapasya ng lalaki. Nagsimula nang magbago ang kalikasan sa paligid ni Ronel at Andrea. Habang patuloy ang lumalalang kabuluhan sa kabubatan, nagsimulang magpatindi ang mga espiritu. Ang malamig na hangin ay nagiging mas matindi, at ang mga anino ng kabubatan ay parang nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Habang patuloy silang naglalakad, naramdaman ni Ronel ang matinding presyon na umaabot sa kanyang dibdib. Hindi lang ang kagubatan ang nagbabanta sa kanilang kaligtasan, kundi pati na rin ang kanyang sariling nararamdaman. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito, Andrea, wika ni Ronel, ang kanyang tinig ay may kalungkutan at takot. Bakit kailangan ko pang makarating dito? Bakit ako tinutukso ng mga espiritu ng kagubatan? Nakangiti lang si Andrea, ngunit ang mga mata niyang puno ng lungkot ay hindi nakaligtas kay Ronel. Alam niyang hindi ito madali para sa kanila, ngunit tila hindi niya rin kayang iwan si Ronel, bagkus ay nararamdaman niya na may isang mas malalim na koneksyon sa kanilang dalawa. Ronel, ikaw ang unang tao na nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang puso ko ay nagsasabi na magtulungan tayo. Ngunit, hindi ko kayang hayaan na madamay ka sa mga espiritu ng kabubatan. Tumingin si Ronel kay Andrea. Hindi niya maintindihan kung paano, ngunit may isang bagay sa kanya na nag-udyok ng tapang. Kailangan niyang magsakripisyo. Kung si Andrea ay gumugol ng mahabang panahon sa ilalim ng sumpa, ngayon ay oras na para siya mismo ang magsakripisyo para sa kanya. Nais niyang tapusin ang lahat ng ito at palayain si Andrea mula sa pagkakaligpit ng mga espiritu. Kung ang tanging paraan para matulungan kita ay ang magsakripisyo, gagawin ko, malumanay na sinabi ni Ronel. Alam ko na hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa paligid ko, ngunit hindi ko kayang iwan ka.
Kung may makakaya akong gawin upang iligtas ka, gagawin ko. Sumulyap si Andrea sa kanya, naguguluhan, at isang bahagi ng kanyang puso ay nagdadalawang isip. Hindi ko kayang payagan na magsakripisyo ka, Ronel. Mahirap na ang dinanas ko. Hindi ko kayang makita kang mapahamak dahil sa akin. Ngunit ang tapang na nakita ni Ronel sa kanyang mata ay hindi mapapalitan ng alinmang pagsisisi. Isang matinding pakiramdam ng pagnanasa na baguhin ang takbo ng lahat ang humawak sa kanyang puso. Hindi na siya makakabalik pa. Ang kanyang desisyon ay naging isang uri ng pangako na hindi maaaring baguhin. Ang sumpa ng kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, nagpatuloy ang mga espiritu sa kanilang pag-alon, tila sinasabayan ng bawat hakbang na ginawa nila. Habang patuloy ang kanilang paglalakad, nagsimula silang maramdaman ang kakaibang puwersa na bumabalot sa kanila. Ang mga puno ay nagkikislapan sa dilim at ang hangin ay naging mas mabigat. Ang mga anino ng mga espiritu ay nagsimulang magpakita ng malalaking mata, pinapakita ang kanilang nararamdamang galit. Andrea, nagsimulang magsalita si Ronel habang tinatanaw nila ang kalikasan. Ano ang kailangan nating gawin? Ang mga espiritu ay hindi titigil hanggat hindi kanila nahihirapan. Ang mga espiritu ng kagubatan ay galit sa akin, sagot ni Andrea, ang boses niya ay puno ng kabiguan. Bilang isang mangkukulam, pinili ko ang maling landas. Dati, ako ay isang protektora ng kagubatan. Pero isang maling hakbang lang, at naging malupit ang hatol sa akin ng mga espiritu. Kung nais kong makalaya mula sa sumpa, kailangan kong magsakripisyo ng isang bagay na mahalaga sa akin, at iyon ay ang pag-ibig ko sa iyo. Si Ronel ay tahimik at nakayuko. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Para bang ang mundo ay huminto sa kanyang harapan. Magsasakripisyo siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang pagmamahal na ipinapakita ni Andrea sa kanya ay siyang magiging sanhi ng higit pang sakit. Pumili siya ng isang landas na hindi pa alam ang kahihinatnan. Si Andrea ay handa na mawalan ng lahat, ngunit hindi alam kung handa na siyang magpatuloy sa buhay na walang Ronel sa kanyang tabi. Andrea, nag-aalalang wika ni Ronel. Hindi ko kayang mawalan ka. Hindi ko kayang mawala ka. Kung ikaw ay magpapatawad sa sarili mo, may pag-asa pa tayo. Hindi nakasagot si Andrea. Ngunit ang mga mata niya, kahit puno ng kalungkutan, ay nagsasalita. Alam niyang sa bawat hakbang nila, mas malapit na sila sa katotohanan na walang madaling kaligtasan. Ang sumpa ng kagubatan ay hindi basta-basta mawawala. Ang pagmamahal na nararamdaman ni Ronel para sa kanya ay nagsilbing ilaw sa dilim, ngunit may kapalit ang bawat hakbang. Ang pagpapasya ni Ronel. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo silang dalawa, ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagpapakita ng kalungkutan sa kanilang mukha. Isang malalim na tahimik na sandali ang dumaan, at nagdesisyon si Ronel. Tumingin siya kay Andrea at nagsabi, hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na walang pagmamahal. Kung ikaw ay tatanggapin ang aking sakripisyo, nandito ako. Mabilis na niyakap ni Andrea si Ronel. Ang yakap na iyon ay puno ng pagnanasa at galit sa mga espiritu. Sa kabila ng lahat ng takot, si Ronel ay nanatili. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsimulang magsilbing ilaw sa dilim ng kagubatan. Habang ang mga espiritu ng kagubatan ay nagsimulang mag-alon, isang malakas na tunog ang umabot sa kanilang pandinig. Mabilis na lumapit ang mga espiritu, ngunit sa huli, nagpatuloy ang kanilang landas na magkasama, nang hindi nag-aalinlangan. Sa kabila ng mga panganib na nakatago sa kanilang landas, pinili nilang magpatuloy, magkasama. Katapusan ng Kabanata 4. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mas lalalim na relasyon ni Ronel at Andrea. Puno ng mga pagsubok, napilitan silang magpasya kung ano ang mas mahalaga, ang kanilang pagmamahal o ang kanilang kaligtasan. Si Ronel ay nagpapakita ng tapang at dedikasyon na handang isakripisyo ang lahat para kay Andrea, habang si Andrea ay nagsisimula ng mag-isip kung nararapat bang mawalan siya ng mahal sa buhay upang magpatuloy ang kanyang buhay. Ang kabanatang ito ay nagsisilbing paghahanda para sa mas malalim na pakikipaglaban sa sumpa ng kagubatan. Chapter 5, Ang pagsubok ng pag-ibig. Sa kabila ng matinding takot at mga espiritu ng kagubatan na patuloy na sumusubok sa kanilang lakas, hindi tumigil si Ronel at Andrea sa kanilang paglalakbay. Puno ng paghihirap ang bawat hakbang, ngunit sa kanilang mga mata, isang bagay lang ang nagpatibay sa kanilang pagnanais, ang pagmamahal sa isa't isa. Bawat gabi ay puno ng mga pangarap na tila nagiging tila parang kababalaghan na silang dalawa ang tanging naglalakad sa dilim ng kagubatan.
Habang ang malamlam na liwanag ng buwan ay patuloy na nagmamasid sa kanila, unti-unting naging mas mahirap ang mga kondisyon. Ang hangin ay nagiging mas mabigat at ang mga tunog ng kagubatan ay nagiging mas malupit. Isang gabing naglalakad sila sa madilim na kagubatan, isang kakaibang sigaw ang narinig nila mula sa malayo. Isang tunog na tila nagmumula sa gitna ng kagubatan. Mabilis na tumigil si Ronel at nagtinginan silang dalawa. May mga anino sa paligid nila na unti-unting lumalapit. Andrea, anong nangyayari? Tanong ni Ronel, ang kanyang boses ay may kalituhan at kaba. Ang mga espiritu, sagot ni Andrea, ang kanyang mga mata ay nagiging puno ng takot. Tinutukso nila tayo at mas lalala ang mga pagsubok na ito hanggat hindi natatapos ang sumpa. Kung hindi mo ito mapigilan, magkakaroon tayo ng malupit na kapalit. Hindi na nakasagot si Ronel. Ngunit kahit ramdam na nila ang matinding presyon ng kalikasan sa paligid nila, hindi siya umatras. Pinili niyang magpatuloy, pinili niyang maglakad sa tabi ni Andrea. Alam niyang may mga panganib na kanilang kakaharapin, ngunit hindi niya kayang mawalan si Andrea. Nang bumalik ang mga anino ng kagubatan, isang espiritu ang lumapit sa kanila. Isang matandang babaeng may mahabang buhok at mata na parang naglalagablab na apoy ang sumulpot mula sa dilim. Ang kanyang kamay ay itinutok kay Andrea, at isang masamang ngiti ang sumik sa kanyang mukha. Kayo ang dahilan kung bakit nagkakaroon kami ng kaguluhan sa kabubatan, ang matandang espiritu ay nagsalita. Ang pagmamahal ng isang mortal at isang mangkukulam ay may kapalit na malupit. Nagulat si Andrea at napaatras, ngunit pinigilan siya ni Ronel. Walang mangyayari sa atin. Huwag mong hayaan na matakot tayo, wika ni Ronel, ang kanyang tinig ay puno ng lakas. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, nararamdaman niyang isang malupit na kapalaran ang naghihintay sa kanila. Bumuntong hininga ang matandang espiritu at tumawa ng malakas. Mahal na lalaki, nais mo bang isakripisyo ang sarili mo para sa mangkukulam na ito? Hindi ba't mali ang inyong ginagawa? Pinili mong magpatuloy sa isang landas na puno ng kasalanan. Nagpasya si Ronel at hindi siya natakot. Tumingin siya kay Andrea at sa mga mata niyang puno ng pagmamahal, nagpasya siyang magpatuloy. Hindi ako natatakot. Kung anuman ang kapalit nito, handa akong isakripisyo ang lahat para sa iyo. Hindi nagtagal, ang espiritu ng kagubatan ay nag-disappeared at isang kakaibang kislap ang sumik sa kanilang harapan. Isang misyon ang nagsimula para kay Ronel at Andrea. Ang sumpa ng kagubatan, ang paghihirap ng pagmamahal. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay sa gitna ng kagubatan, nagpatuloy ang mga pagsubok. Ang mga espiritu ng kagubatan ay patuloy na nagmamasid sa kanila at sinusubok ang kanilang katatagan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, si Ronel at Andrea ay mas lalong naging malapit sa isa't isa. Hindi na nila iniintindi ang mga paghihirap ng kagubatan sapagkat ang kanilang pagmamahalan ang nagsilbing gabay sa kanila. Ronel, natatakot ako, wika ni Andrea isang gabi, habang nakaupo silang dalawa sa tabi ng isang puno. Ipinagdasal ko na tayo, Andrea, sagot ni Ronel. Hindi ko kayang magpatuloy ng buhay na walang ikaw. Ang pagmamahal ko sa iyo ay ang magtutulungan natin upang matanggal ang sumpa. Bumuntong hininga si Andrea at tiningnan si Ronel. Kung sakaling kailangan kong magsakripisyo ang aking kaligtasan upang ikaw ay maligtas, handa akong gawin yon. Pero sana'y hindi tayo mawala sa isa't isa. Si Ronel ay nag-isip ng malalim. Alam niyang hindi sapat ang pagmamahal lang. Marami pang hadlang ang kanilang kakaharapin. Ngunit sa bawat hakbang nila, mas nakikita niya ang lakas ng kanilang ugnayan. Sa kabila ng sumpa, sa kabila ng mga espiritu, sa kabila ng lahat ng takot at pangarap, isang bagay ang hindi matitinag, ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pagpapasya ng lalaki. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi pa rin tinatantanan ng mga espiritu ang kanilang landas. Ngunit sa bawat hakbang ni Ronel at Andrea, natutunan nilang hindi lang ang pagmamahal ang magtataguyod sa kanila, kundi pati na rin ang kanilang desisyon na magpatuloy. Isang desisyon na walang makakapigil. Handa silang magbigay ng sakripisyo at magpatuloy upang labanan ang sumpa ng kagubatan. Andrea, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, wika ni Ronel. Mahal kita. Hindi ko kayang mawalan ka. Ang mga mata ni Andrea ay nagsimulang magningning. Alam niyang, sa kabila ng lahat ng pagsubok, may isang tao na hindi siya tinatanggalan ng pag-asa. At sa paglalakbay nila, natutunan nilang ang bawat hakbang ay may kapalit na pagpapatawad at pag-unawa. Ang sumpa ng kagubatan ay hindi matatapos sa takot, kundi sa pagmamahal. Katapusan ng Kabanata 5.
Sa kabanatang ito, mas pinatatag ang relasyon ni Ronel at Andrea. Habang hinaharap nila ang mga espiritu ng kagubatan at ang sumpang sumasalungat sa kanilang pagmamahal, natutunan nila na hindi sapat ang pag-ibig lamang, kundi ang kanilang mga pagpapasya at ang kanilang sakripisyo para sa isa't isa. Ang pagmamahal ay hindi palaging madali, ngunit ito ay isang lakas na magdadala sa kanila patungo sa huling tagumpay. Chapter 6: Ang pagpapasya ng mangkukulam. Matapos ang ilang araw ng patuloy na paglalakbay sa kabubatan, nagsimulang magbago ang simoy ng hangin. Ang mga anino sa paligid nila ay tila nagiging mas makapal, at ang mga tunog ng kabubatan ay naging mas malupit. Hindi na ang dating katahimikan ng lugar ang kanilang naririnig, kundi ang mga naririnig nilang kaluskos, mga daing mula sa mga punong kahoy, at ang parang himig ng mga nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Si Ronel at Andrea, bagamat magkasama, ay nadarama na ang bigat ng kanilang misyon. Nasa isang sanga ng punong kahoy sila nagpause, hinahanap ang susunod na landas, nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw mula sa kalikasan. Isa itong tunog na hindi nila kayang ikubli ang kanilang takot, tulad ng isang sigaw mula sa kailaliman ng kabubatan. Para bang may isang espiritu na maghahatid ng masamang balita. Huwag mong isipin na takot ako, wika ni Ronel habang hawak ang kamay ni Andrea, ipinakita ang tapang sa kabila ng malupit na sitwasyon. Tumingin si Andrea sa kanya, may pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ko kaya, Ronel. Kung ang lahat ng ito ay nagiging mas malupit, hindi ko alam kung paano tayo makakalabas. Hindi na nagtagal, ang kanilang daan ay naputol ng isang kakatwang liwanag ang lumitaw mula sa gitna ng kabubatan. Ang ilaw ay tila naglalakbay sa hangin, parang hinihila ng isang makapangyarihang puwersa. Si Andrea ay parang natutulala, nang si Ronel ay nagdesisyon na sundan ito. Ronel, huwag. Hindi ko alam kung anong naroroon, protesta ni Andrea. Ngunit ang lalaki, may tapang na hindi matitinag, ay nagsalita ng mahina at may matibay na determinasyon. Hindi tayo makakabalik ng buhay sa kabila ng sumpa kung hindi natin haharapin ito. Ako ang pipili kung paano natin matatapos ito. Habang patuloy nilang tinatahak ang landas, naramdaman nila ang isang malamig na hangin na sumalubong sa kanilang mga katawan. May mga matang nagmamasid mula sa dilim, at ang bawat hakbang ay tila dahan-dahang nagsasara ng pinto ng kanilang kaligtasan. Nang sila'y lumapit sa pinagmumulan ng liwanag, isang nilalang na walang anyo kundi puro alon ng enerhiya ang lumitaw. Isang diwata ng kagubatan na may mataas na tindig at di mabilang na mata na nakatanaw mula sa kanya. Pumili kayo, Ronel at Andrea, wika ng diwata. May kapalit ang pagmamahal. Magkakaroon kayo ng magkasunod na desisyon, bawat hakbang ninyo ay may kaakibat na sakripisyo. Nagtinginan si Ronel at Andrea. Alam nilang ito na ang pagkakataon na hiharapin nila ang katotohanan, ang magkasunod na sakripisyo na nagbabadya. Pinipili ko na manatili sa iyo, sagot ni Ronel, ang kanyang tinig ay matibay. Hindi ko kayang iwan si Andrea. Hindi ako alis sa kanyang tabi. Bumangon mula sa kalikasan ang isang bagong daluyong ng lakas. Isang pagsubok na hindi alam kung magtatagumpay o magpapatalo, ngunit ang pagmamahal ni Ronel ay hindi basta-basta maghuhulog sa dilim. Tumango ang diwata at sumagot. Bilang gantimpala, hihiramin ko ang iyong kaluluwa, Ronel, wika ng diwata. Pero ito'y magiging tanging sakripisyo na magbabalik sa iyo ng kanyang kaligtasan. Si Andrea, na nakatayo sa tabi ni Ronel, ay nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Hindi siya magpapayag na mawala ng pagkakataon. Hindi ako alis sa tabi ni Ronel, anya. Handa akong isakripisyo ang aking sarili. Kung ang tanging paraan upang makalaya siya ay ang ibigay ko ang aking kaluluwa, hindi ko siya iiwan. Isang tahimik na saglit ang sumunod sa mga sinabi ni Andrea. Ang mga espiritu sa paligid ay tila naghintay sa kanilang mga susunod na hakbang. Ngunit sa mga salitang iyon, nagbago ang lahat. Nagbitaw ng isang malalim na sigaw ang diwata, kasunod ang isang nakakakilabot na liwanag na sumabog mula sa lupa. Isang alon ng enerhiya ang bumalot sa kanila, at bago sila makapag-isip, ang kabubatan ay tila naglaho. Pagpapalaya ng lalaki. Habang lumilipas ang mga sandali, ang kabubatan ay tila nagsimulang magbago. Ang mga puno, na dati nagmumukhang matitigas at naguguluhan, ay nagkakaroon ng mga magagaan na dahon, at ang mga espiritu ng kabubatan ay nagsimulang maglaho. Nakaramdam si Ronel ng isang matinding pagkahulog ng katawan, ngunit hindi siya natatakot. Tumingin siya kay Andrea at mumiti. Si Andrea ay hindi na rin nakaramdam ng takot, kundi kaligayahan. Ito na ba ang kasagutan? Tanong ni Andrea.
Tiningnan siya ni Ronel, mga mata na puno ng pagpapahalaga, wala nang mas matimbang pa sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil sa sakripisyo at sa kanilang matibay na desisyon, ang diwata ay binigyan sila ng pagkakataon upang makalaya sa sumpa. Sa huli, hindi sila nagkahiwalay. Pinili nilang magkasama, at si Ronel ay muling natutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa sakripisyo lamang, kundi sa pagkakaroon ng tapang na ipaglaban ang pinakamahalaga. Katapusan ng Kabanata 6. Sa kabanatang ito, makikita ang pagpili ng pag-ibig sa kabila ng matinding pagsubok. Ang mga sakripisyo at paghihirap na dumaan sa buhay nila Ronel at Andrea ay naging instrumento ng kanilang pagkakaisa at pagpapalaya mula sa sumpa. Chapter 7, Paglabas sa dilim ng kagubatan. Nagmumukha ng ibang-iba ang kagubatan mula sa mga sandaling iyon. Ang mga puno na matataas at may madilim na ugat ay unti-unting nababalutan ng liwanag, tila nagising mula sa isang mahahabang panaginip. Ang mga nilalang na dating nagmamasid sa dilim ay nagsimula ng humupa, nagtatago sa mga anino, at tila nagbigay daan sa bagong simula. Si Ronel at Andrea, sa kabila ng kanilang nagdaang sakripisyo, ay naglalakad pa rin ng magkasama, ngunit may malaking kaibahan. Naglakad sila ng tahimik sa ilalim ng mga sanga, napansin ni Andrea na ang mga bituin sa langit ay mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay maligambam, malayo sa nakaraang mga gabi ng malamig na simoy ng kabubatan. Ang lahat ng ito ay tila tanda ng bagong buhay, ng bagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, hindi pa rin maalis ni Ronel ang pakiramdam ng kaba. Alam niyang hindi pa nila tapos ang lahat. May mas malalim pang dahilan kung bakit silang dalawa ay naroroon sa kabubatan at kung ano ang magiging kalalabasan ng kanilang desisyon. Hindi ba't parang may mali pa? Tanong ni Ronel habang tumitingin sa paligid, ang mata ay puno ng alalahanin. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang lahat ng ito ay parang hindi pa natatapos. Tumingin si Andrea sa kanya, hindi niya maiwasang mag-alala para kay Ronel. Ronel, baka ito na ang mga huling hakbang natin bago matapos ang lahat. Laban na tayo sa nararamdaman natin. Hindi ko kayang makita kang magduda pa. Ang lahat ng ito, pati ang mga espiritu ng kabubatan, ay tila nagbigay ng lakas sa atin, sagot ni Ronel, at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi ko pa rin kayang tanggapin na ang lahat ng sakripisyo ay magtatapos ng ganito na lang. Sa mga salitang iyon, napansin ni Andrea ang isang puk sa malayo, isang lugar na hindi nila kailanman nakita sa kanilang paglalakbay. Isa itong maliwanag na parang sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay naglalakbay sa buong paligid, may kakaibang liwanag na sumisikat mula sa mga dahon. Ang mga hayop na naglalakad ay nagmamasid sa kanila, ngunit hindi na ang mga malulupit na espiritu ng kabubatan ang nagmamasid, kundi mga nilalang na may malasakit sa kanilang kaligtasan. Lumapit tayo doon, wika ni Andrea. May pakiramdam akong may makikita tayong kasagutan sa puk na yon. Hindi na nag-atubili si Ronel at sinundan si Andrea sa daan patungo sa liwanag. Habang sila'y naglalakad, naramdaman ni Ronel ang isang malakas na puwersa na tila umaabot mula sa kalikasan patungo sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga hakbang ay parang umaabot sa malalayong dako ng kabubatan, at ang mga tunog ng mga hayop ay nawala. Naging tahimik ang paligid at ang hangin ay nagsimulang dumaloy ng mas mabilis. Ang mga ulap sa langit ay nagkakalat at ang araw ay muling sumik, tila nagbigay daan sa isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Andrea, tawag ni Ronel. Huwag mong kalimutan na kahit gaano pa kahirap ang mga pagsubok, tayo ay magkasama. Ngunit bago pa man sumagot si Andrea, ang ilaw sa kanilang daraanan ay biglang lumiwanag ng labis. Isang mabangis na hangin ang sumalubong sa kanilang mukha, at ang isang itim na ulap ay lumitaw mula sa gitna ng langit. Ang isang matalim na tinig ay sumalungso sa paligid, tila nagmumula sa malayo. Pupunta kayo sa lugar na hindi pa natutuklasan. May kapalit ang inyong mga hakbang. Ang tinig na ito ay bumangon mula sa mga espiritu ng kabubatan, mga kaluluwang nanatili sa lugar na iyon sa loob ng libu-libong taon. May kasaysayan silang dala, mga kwento ng mga naunang naglakbay, mga kaluluwang nagbabalik sa kanilang mga katawan, mga espiritong nagsisilbing gabay. Ang boses na iyon ay ang diwang nagmamasid sa kanila, naghuhusga sa kanilang bawat hakbang. Andrea, ano ito? Tanong ni Ronel habang ang takot ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang dibdib. Ang mga espiritu, sagot ni Andrea, ang kanyang tinig ay medyo nanginginig. Sinasabi nila na ang inyong hakbang ay may kapalit. Tila may hinahanap pa tayo.
Paglingon ni Ronel, nakita niyang ang liwanag na nagmumula sa parang ay nagiging mas maliwanag at kumikislap, habang ang lahat ng paligid ay tila bumabalot sa kanila, ang mga puno ay nagiging mga anino na naglalaman ng lihim ng nakaraan. Ang mga espiritu ng kagubatan ay nagsimulang lumapit sa kanila, bawat isa ay may nakatagong kahulugan. Sila ang may hawak ng susi sa hinaharap, ngunit ang mga sagot ay hindi basta-basta makukuha. Sa bawat hakbang, ang mga tanong ay tumataas, at ang pagtanggap sa mga sagot ay naging mas matamis, ngunit may mga sakripisyo pa rin na kailangang gawin. Habang ang mga nilalang ng kagubatan ay nag-iisa sa kanilang landas, natutunan ni Ronel at Andrea na ang pagmamahal na nagbubuklod sa kanila ay hindi laging magiging madali, at ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagsusumikap at sakripisyo. Katapusan ng Kabanata 7. Sa kabanatang ito, makikita ang mga hindi inaasahang pagsubok na naghihintay kay Ronel at Andrea sa kanilang landas. Ang mga espiritu ng kagubatan ay nagsilbing gabay sa kanilang misyon, ngunit ang kanilang mga hakbang ay patuloy na tinutukso ng mga tanong tungkol sa kanilang hinaharap. Habang magkasama silang naglalakad, natutunan nilang ang tunay na pagmamahal ay isang sakripisyo na mayroong mataas na halaga. Chapter 8, Ang pagbabalik ng liwanag at dilim. Ang araw ay unti-unting lumubog sa likod ng mga matatayog na puno ng kagubatan, at ang hangin ay nagsimulang magbago ng direksyon. Si Ronel at Andrea ay patuloy na naglakad, bagaman tila nauurong ang kanilang mga hakbang dahil sa bigat ng nararamdaman nilang presensya sa paligid. Ang kakulangan ng liwanag mula sa araw ay naging malupit, at ang kanilang mga anino ay nagsimulang magmukhang hindi nila sariling katawan, mga estranghero na sa ilalim ng mga punong nagmamasid. Bago sila makarating sa lugar na tinutukoy ng mga espiritu, isang masarap na amoy ang sumalubong sa kanila. Parang mga bulaklak na kumakalat ang kanilang bango, at isang magandang dilaw na ilaw ang gumugol ng ilang segundo sa kanilang paligid. Ang kagubatan ay biglang nagsimulang maging buhay muli, ang mga hayop mula sa mga maliliit na insekto hanggang sa mga ibon ay nagsimulang magbalik sa kani-kanilang mga tirahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang matinding takot ang bumalot kay Ronel. Andrea, tawag ni Ronel, ang kanyang tinig ay malumanay at puno ng pag-aalala. Ano ang nararamdaman ko? Bakit parang may kakaibang puwersa akong nararamdaman? Parang may tinatawag sa akin. Si Andrea ay tiningnan siya ng may kabuntot na pangunawa, at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ronel, iyan ang tinatawag na bulong ng kagubatan. Ito ang tinig ng mga espiritu ng kalikasan, na nagsasabing nandyan na tayo sa lugar ng aming lihim. Habang sila ay lumapit sa gitna ng kagubatan, nagkaroon sila ng kakayahang makita ang isang dambuhalang puno ng balete na hindi nila nakita noong una. Ang puno ay may mga ugat na kasing lalaki ng katawan ng isang tao, at umaabot sa ilalim ng lupa, tila may lihim na sumisibol sa kanyang mga tinik at sanga. Sa ilalim ng puno, may isang maliit na daan na naglalakbay patungo sa isang malaking batong puok, isang bilog na patag na puok na nakapalibot ng maliliit na sagradong alahas na kumikinang sa ilalim ng dilim. Andrea, ito ba ang lugar? Tanong ni Ronel, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliyab sa kakaibang kabuntot na damdamin. Opo, sagot ni Andrea, ang kanyang boses ay naglalaman ng kabang hindi kayang itago. Ito ang pinagmulan ng lihim. Ang lugar kung saan nagsimula ang aking sumpa. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo, Ronel. Nagulat si Ronel sa narinig. Ano yon? Bago pa man sumagot si Andrea, isang matalim na ingay ang umabot mula sa likod ng mga puno, at sa isang iglap, isang itim na anino ang dumapo sa ilalim ng puno ng balete. Isa itong nilalang, ang kanyang katawan ay parang nilamnan ng mga ulap na dumadaloy, at ang mata ay kumikislap ng pulang mga alon. Sa ilalim ng dilim, isang boses na puno ng galit ang nagsalita, tumagos sa kanilang kaluluwa. Huwag mong hayaan na magpatuloy ang iyong hakbang, Andrea, ang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. Hindi mo kayang harapin ang iyong kapalaran. Si Andrea ay napaatras ng kaunti, ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit puno ng lakas. Wala na akong takot sa inyo. Kailangan kong tapusin ito. Tumingin si Ronel kay Andrea, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagtakda siya ng isang desisyon na hindi niya kayang baliwalain. Hindi ko hayaan na mag-isa ka sa mga ito. Kung ikaw ay magsasakripisyo, ako ay nandyan din para sa iyo. Tumahimik ang paligid at biglang nagkaroon ng katahimikan. Sa isang iglap, ang puwersa ng dilim ay napawi, at isang matamis na liwanag ang nagpakita sa harap nila, isang babaeng may mahahabang puting buhok,
nakasuot ng mga alahas na gawa sa mga halaman, at may mga mata na kumikislap tulad ng mga bituin. Ang inyong pagmamahal ay siyang magpapalaya sa kanya, wika ng diwata ng kagubatan, na tila lumitaw mula sa mismong mga ugat ng puno. Ngunit may isang bagay na kailangang mangyari. Bakit po, diwata? Tanong ni Ronel, ang kanyang mga mata ay puno ng pangungusap na hindi masabi. May isang mahalagang sakripisyo na hindi maiiwasan, sagot ng diwata. Kailangan mong ihandog ang iyong buhay, Ronel. Sa paraang hindi ninyo inaasahan, ito lamang ang paraan upang mailigtas si Andrea at mapawi ang sumpa. Ang mga salita ng diwata ay tumagos sa kanilang mga puso. Si Ronel, bagaman nag-aalangan, ay hindi nag-atubiling tumingala kay Andrea. Kung ikaw ang sakripisyo, handa akong magbigay ng buhay ko para sa iyo. Si Andrea, na may mga luha sa mata, ay tumingin sa kanya ng may wagas na pasasalamat. Huwag mong gawin ito. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Ngunit ito ang tanging paraan, sagot ni Ronel. Mahal kita, Andrea. Huwag mong kalimutan iyon. Ang liwanag ng diwata ay nagningning sa kanilang harapan, at unti-unti itong lumisan, iniwan ang dalawang magkasama sa harap ng puno ng balete. Nagsimula na silang magdasal, at ang huling tanong na itinapon nila sa kalikasan, ay ang isang malalim na sumbat sa kabubatan ng buhay at kamatayan, ang pagkakaroon ng tunay na pagmamahal sa kabila ng lahat ng mga sakripisyo. Katapusan ng Kabanata 8. Sa kabanatang ito, makikita ang paglalakbay ni Ronel at Andrea patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Dito, unti-unti nilang natutunan na ang pagmamahal ay hindi palaging madali at ang mga sakripisyo ay maaaring magbigay daan sa isang mas mataas na layunin. Sa kabila ng lahat ng delubyong dumating sa kanilang landas, natutunan nilang tanggapin ang kanilang kapalaran at magpatuloy sa paghahanap ng sagot sa kanilang mga katanungan. Chapter 9, Ang Sakripisyo ng Pag-ibig. Ang gabi ay bumangon ng may kadiliman, ang buwan ay natabunan ng mga ulap, at ang hangin ay nagsimulang magdaloy ng malamig na simoy sa kabubatan. Ang mga nilalang ng gubat ay tahimik, ngunit ang kalungkutan sa puso ni Ronel ay hindi maipaliwanag. Sa ilalim ng ginugol nilang oras na magkasama ni Andrea, ang magkasunod na desisyon na ginawa nila, ang kanilang sakripisyo para sa isa't isa, ay bumagsak sa kanya tulad ng mabigat na bato. Habang naglalakad sila patungo sa gitna ng kabubatan, ang mga yapak ni Ronel ay malalim at mabigat. Tila bawat hakbang na kanyang tinatahak ay isang hakbang palapit sa hindi tiyak na bukas. Ang katawan ni Andrea ay dumidikit sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanilang mga palad ay nagsama sa isang masilayan ng pagkakaisa. Ronel, hindi ko kayang mawalan ka, wika ni Andrea, ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pighati. Hindi ko kayang maging sanhi ng iyong pagkawala. Alam ko kung gaano ka kahalaga. Tumigil si Ronel at humarap sa kanya. Andrea, nagsimula siya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang aking buhay ay wala ng halaga kung ikaw ay magdudusa pa. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa iyo ay walang kapantay, at kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mag-isa ka. Pinunasan ni Andrea ang kanyang mga mata, at tila naramdaman ni Ronel ang bawat paghati na siya ring nararamdaman. Ang pag-ibig na umusbong sa kanilang dalawa ay hindi na isang simpleng pagsasamahan, kundi isang sakripisyo na handa nilang harapin. Habang patuloy silang naglalakad, bumangon sa kanilang harapan ang dambuhalang puno ng balete, ang puno na nagsilbing saksi sa kanilang mga desisyon at mga hangarin. Ang mga ugat nito ay kumakalat at nagmumukhang buhay na sinasalubong sila. Mula sa mga sanga ng puno, narinig nila ang isang mabigat na tunog ng hangin na tila nagsasalita, at sa ilalim ng dilim, isang nilalang ang lumitaw, ang diwata ng kagubatan. Ronel, Andrea, ang boses ng diwata ay malambing ngunit may kabuntot na lakas. Handa na ba kayong magbigay ng inyong sakripisyo? Tumango si Ronel, hindi alintana ang takot na gumugulo sa kanyang puso. Sagot niya, handa na akong magbigay ng lahat, pati ang aking buhay. Tama ba, Andrea? Tanong ng diwata. Handa ka bang magpatuloy sa landas na ito? Ang puso ni Andrea ay nag-aalangan, ngunit isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sagot niya ng tahimik. Huwag mong hayaan na mag-isa ako. Umiti ang diwata at tumango. Ang inyong pagmamahal ay wagas. Ngunit, may isang napakalaking sakripisyo na kailangang mangyari upang mailigtas si Andrea mula sa sumpa ng kabubatan. Bumangon mula sa mga ugat ng puno ang isang madilim na ulap na tila kumakatawan sa lahat ng kasalanan at kalungkutan ng kabubatan.
Ang ulap ay mabilis na pumasok sa katawan ni Andrea, at ang kanyang mata ay nagningning ng matinding liwanag. Si Ronel ay humarap kay Andrea, naramdaman niyang hindi ito ang Andrea na kilala niya, parang may ibang espiritu na pumasok sa kanyang katawan. Andrea, ang iyong tunay na anyo, ang boses ng diwata ay nagsalita. Ang pagmamahal na iniaalay sa iyo ni Ronel ay ang tanging paraan upang tapusin ang sumpa. Ngunit hindi mo na siya matutulungan kung hindi mo isusumpa ang iyong buhay. Lahat ng iyong buhay ay ibubuo ng isang desisyon. Ang iyong sakripisyo ay mangyayari sa pamamagitan ng iyong pagtanggap sa ganap na kapalaran. Si Ronel ay hindi nakapagsalita, ngunit ang bawat isa sa kanila ay naramdaman ang pasakit sa kanilang dibdib. Isang mapait na kabiguan ang tumagos sa kanilang kaluluwa, hindi nila alam kung paano magaganap ang lahat ng ito, ngunit nararamdaman nilang walang ibang paraan. Naramdaman ni Andrea ang kabigatan sa kanyang puso. Ronel, hindi ko kayang ikaw ang aking mundo. Ang mga salitang ito ay binitiwan ni Andrea at tumagos kay Ronel. Hindi na siya makapaghintay pa. Iniabot niya ang kamay sa kanya, at sa bawat pagtingin na ibinato nila sa isa't isa, isang hindi maipaliwanag na pag-ibig ang nagsanib. Ang pag-ibig na magtataglay ng huling sakripisyo upang matulungan siya mula sa sumpa. Tila isang madilim na ulap ang nagbalot sa buong paligid. Si Ronel ay tumingala kay Andrea at nagsimulang magdasal. Diwata ng kagubatan, wika niya, ang tinig ay tahimik ngunit puno ng pagnanais. Patawarin mo kami. Nais naming magtulungan, at nais naming ang tunay na pagmamahal ay makamtan. Habang sila ay nagdasal, nagsimula ng magbago ang mga anino sa paligid. Ang mga espiritu ng kagubatan, na unang nagtakda ng sumpa kay Andrea, ay nagsimulang magliwanag. Tila nagbigay ng tanda na ang sakripisyo ng pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kalungkutan, ang pagmamahal na kanilang ipinamuhay ay magdadala ng kalayaan. Katapusan ng Kabanata 9. Sa kabanatang ito, tumaas ang intensity ng relasyon ni Ronel at Andrea. Ang kanilang sakripisyo ay nagiging tunay at isang hakbang palapit sa paglaya ng sumpa ni Andrea. Dito rin nagsimulang magbago ang kanilang landas, na puno ng pag-ibig, takot, at mga desisyon na magbibigay pag-asa sa kanilang kinabukasan. Chapter 10, Ang Bunga ng Pagmamahal. Dumadaloy ang hangin sa kagubatan, hindi na malamig at mabigat, kundi banayad at may halong kakaibang init. Ang langit ay muling nagliwanag, at ang ulap na kanina'y tila usok ng kamatayan ay unti-unting naglaho sa paligid. Nakaluhod pa rin si Ronel, habol ang hininga, habang si Andrea ay nakatayo sa kanyang harapan, nanginginig ang katawan, ngunit unti-unting kumikilos na parang muling isinilang. Ang mga mata ni Andrea ay hindi na kulay itim, bagkus, malinaw na ngayon, parang kristal, at sa unang pagkakataon, wala na roon ang anino ng sumpa. Napaluha siya habang tinitingnan si Ronel na duguan ang kamay mula sa hiwang ginawa niya bilang tanda ng kanyang sakripisyo. Ronel! Mahina niyang wika, nanginginig ang tinig. Bakit mo ginawa ito? Ngumiti si Ronel kahit nanlalambot. Dahil mahal kita. Hindi kita kayang hayaan na masaktan pa ng mga espiritu. Kung kailangan kong mawala para lang makalaya ka, tatanggapin ko. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng ulirat, isang liwanag ang bumalot sa buong paligid. Sa gitna ng liwanag, muling lumitaw ang diwata ng kagubatan, ngunit ngayon, mas maliwanag ang anyo nito. Sa kanyang likod, lumulutang ang mga espiritu ng kagubatan, tila payapa na, hindi na galit. Narinig namin ang dalisay mong dasal, wika ng diwata. At nasaksihan namin ang wagas mong pag-ibig. Sa daan-daang taon naming paglalakbay sa mundong ito, bihira kaming makakita ng taong handang isakripisyo ang lahat, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Lumapit ang diwata at itinapat ang palad sa sugat ni Ronel. Isang liwanag ang lumabas mula rito at agad na naghilom ang sugat sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang init ng paghilom, parang yakap ng isang ina. Ronel, Andrea, patuloy ng diwata, dahil sa wagas ninyong pagmamahal, binabasbasan ko kayo ng bagong buhay. Mula ngayon, hindi na kayo bahagi ng sumpa, at hindi na rin kayo ulitin ng kapalaran ng kabubatan. Kayo'y magiging mortal, mamumuhay, magmamahalan, at mabubuhay gaya ng karaniwang tao. Napaiyak si Andrea at niyakap si Ronel ng mahigpit. Sa wakas, wala na ang bigat sa kanyang puso. Ang mga espiritong dating galit ay isa-isang naglaho sa hangin, tila nagsabing, paalam na. Salamat. Sa mga sumunod na araw, bumaba sila mula sa bundok. Sa unang beses, walang aninong sumusunod sa kanila. Walang malamig na hangin, walang bulong mula sa dilim.
Sa halip, tanaw nila ang araw, at sa ibaba, ang baryo na minsang pinagmulan ni Ronel. Itinuloy nila ang kanilang buhay roon. Si Ronel ay nagtayo ng maliit na tindahan ng damot halamang gamot, habang si Andrea ay nagturo sa mga bata ng mga kwento ng kabubatan. Hindi nila kailanman binanggit ang kanilang nakaraan sa mga bagong kaibigan nila, ngunit gabi-gabi, habang pinagmamasdan nila ang mga bituin, palihim silang nagpapasalamat sa kabubatan na minsang naging saksi sa kanilang pag-ibig. At sa huli naunawaan nila. Ang tunay na pag-ibig hindi sinusumpa. Ito'y isang biyayang ibinubuhos kapag may handang magsakripisyo, hindi dahil kailangan, kundi dahil kusa. At sa pag-ibig na yon, sila'y naging malaya. At doon nagtatapos ang kwento ng Ang Mangkukulam na Nagmahal, isang paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, may pag-ibig na kayang magsindi ng liwanag. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan na may puso.